Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ay nasa pangatlong linggo ng Kwaresma at patuloy ang pagpapaalaala ng ating mga pagbasa sa paanyaya upang tayo'y magsisi, magbalik loob, magbago ng buhay. At seryoso ang ating Panginoon sa paalaalang ito. Kaya nga ang mga pagbasa ay nagkukwento sa atin ng iba't ibang mga sitwasyon kung papaanong sa mga sitwasyon na yon ang agad maiisip natin ang Diyos. Sinasabi dito sa mga pagbasa, merong pangyayari sa buhay ng mga Galileo na sila ay nakaranas ng hindi maganda. At ang tanong, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong iyon kaya ganon ang sinapit nila? At ang sagot, sabi ng Ebanghelyo, hindi. Huwag nating isipin na dahil may hindi magandang nangyari sa ating kapwa, iyon ay parusa ng Diyos. Makasalanan kasi sila, kaya nangyari yon sa kanila. Huwag ganoon ang isipin natin. Kasi hindi tayo nakakasiguro, baka isang araw biglang may hindi magandang mangyari sa atin at matagpuan tayong hindi handa. Kaya ang paalaala, magsisi, magbalik loob, magbago ng buhay. Sabi nga, habang tayo'y buhay, patuloy na tayo'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para magsisi, magbalik loob sa Kanya, magbago ng buhay. Yan yung pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin habang tayo'y buhay. Matatapos lamang ang napakahabang pagkakataon na yan ay binibigay ng Diyos sa atin sa ating kamatayan. Sa pagkamatay natin, magtatapos ang lahat. Yung napakaraming pagkakataon ay binibigay ng Diyos sa atin para magsisi, magtatapos lahat yon sa kamatayan. E papaano kung abutan tayo ng kamatayan na nasa sitwasyon at kalagayan ng seryoso at mabigat na kasalanan? Ang talinhaga tungkol sa ubasan, sabi ng Ebanghelyo, may puno ng igos at yung may-ari bumisita at napansin niya yung puno ng igos sa halos taon-taon na pagbisita niya, wala siyang nakikitang bunga. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Nakiusap yung tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Aalagaan ko, lalagyan ko ng pataba. Sisiguraduhin ko na kahit papaano sa susunod na pagbabalik ninyo, siya'y may bunga na. Ang tanong, papaano kung sa muling pagbabalik ng may-ari ng ubasan at makita niyang wala pa ring bunga ang puno ng igos? Meron pa bang kayang ipakiusap ang tagapag-alaga? Pwede po ba for the second time around, pagbigyan ninyo ako, aalagaan ko ulit? Hindi na. Putulin mo na. Napakarami ng pagkakataon ang binigay mo dyan sa punong iyan para magbunga. Nilagyan mo na ng pataba, hinukayan mo na ang paligid, diniligan mo na, talagang sinigurado mong mamumunga, wala pa rin, putulin mo na.
Itapon mo na yan at sunugin. Nakakasikip lang yan sa iba. Imbis na yung ibang mga katabing puno ay makakapamunga ng maganda, hindi makapamunga kasi nandyan yung punong yan. Alisin mo na. At ganoon ang mangyayari sa atin. Habang tayo'y buhay, iyan ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin para baguhin ang ating masamang pamumuhay. Kaya seryoso ang ating Panginoon. Paulit-ulit ang kanyang paalaala. At kung sa kabila ng paulit-ulit na paalaalang ito, wala pa ring gawin ang tao, sorry, goodbye, diyan ka sa hell. Kapag namatay na tayo at namatay tayong may taglay na mortal, mabigat at seryosong kasalanan na hindi natin pinagsisihan, parang ang hirap yatang umasa na tayo'y makakarating sa langit. Sayang, ang daming pagkakataon na ibinibigay para magbago, para magsisi, para ayusin ang hindi magandang buhay, pero binaliwala. So, itapon na lang, sabi ng talinhaga. Sunugin na lang yan. Walang silbi. Hindi namunga. Yung taong yan, paulit-ulit pinaaalalahanan, pinadalhan na ng iba't ibang sitwasyon sa buhay, binigyan na ng sakit, hindi pa rin nagbago. Binigyan na ng mga trahedya sa buhay, hindi pa rin nagbago. Ay anong gagawin sa taong yan? Walang kinikilalang Diyos. Ayaw aminin na siya'y nagkasala, ni hindi marunong magpakababa at humingi ng tawad. Anong gagawin dyan? Sorry na lang talaga. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mahabagin at mapagpatawad, lalo na sa isang makasalanang nagsisisi at nagbabalik loob. Pero tandaan natin, siya rin ay Diyos ng hukom. Sa takdang panahon, hahatulan niya tayo sa kung ano ang buhay mayroon tayo ngayon. Kung darating ang kamatayan sa ating buhay ngayon, matatagpuan kaya tayong karapat-dapat.